Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon, sapagkat hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, "Kawawa kayo, mga taga-Corazin. Kawawa kayo, mga taga-Betsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay mas kahahabagan pa ang mga taga Tiro at taga Sidon kaysa sa inyo. At kayong mga taga Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nananatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa ang mga taga Sodoma kaysa sa inyo sa araw ng paghuhukom." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayong araw, tila nakakagulat ang sinabi ni Jesus. "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa mundo. Naparito ako hindi upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak." Sa unang tingin, taliwas ito sa karaniwang imahe natin kay Jesus bilang prinsipe ng kapayapaan. Pero ang totoo, ang kapayapaan ni Kristo ay hindi katahimikang huwad, kundi katotohanang nagpapalaya. Ang tabak na tinutukoy ni Jesus ay hindi literal na karahasan, kundi ang espada ng katotohanan. Ang ebanghelyo na hindi lahat ay kayang tanggapin. Kapag pinili mong manindigan para sa tama, asahan mong hindi lahat matutuwa. Minsan ang pamilya mo mismo ang tututol. Ang mga kaibigan mo ang lalayo. Ito ang sinasabi ni Jesus. Ang isang lalaki ay magiging laban sa kanyang ama. Ang anak na babae laban sa ina. At ang manugang na babae laban sa biyenan. Hindi ito dahil gusto niyang hati-hatiin tayo, paghiwalayin tayo, kundi dahil ang pagsunod sa Diyos ay isang radikal na pagpili. Sa talatang ito, malinaw ang tinutumbok ni Jesus. Ang umiibig sa ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi niya sinasabi na huwag mahalin ang pamilya, kundi ang ating pagmamahal sa Diyos ang dapat maging batayan ng lahat ng iba nating pagmamahal. Kung tunay ang pagmamahal natin sa Diyos, ito'y magdudulot rin ng mas malalim at mas wagas na pagmamahal sa ating pamilya at sa ating kapwa. Pero kapag ang pag-ibig natin sa kanila ay nagiging hadlang sa ating misyon, pananagutan natin ang pagpili. Ang pananampalataya ay hindi palaging komportable. Minsan ito'y paghihiwalay, pagtalikod, at sakripisyo. Subalit ito rin ang daang patungo sa tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan ng loob na alam mong nasa panig ka ng katotohanan. Sabi ni Jesus, ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sa ating kultura, kapag sinabing pasanin mo ang krus mo, ibig sabihin, tiisin mo ang sakit at hirap. Pero para kay Jesus, ang pagpasa ng krus ay pagyakap sa misyon kahit ito'y mahirap at puno ng sakripisyo. Hindi tayo tinawag ni Kristo para sa madali at maginhawang buhay, kundi para sa makabuluhan at may layuning buhay. Ang krus ay hindi lang tanda ng paghihirap. Ito ay daan ng pagliligtas. At sa dulo ng ebanghelyo,
ipinakita sa atin na matapos magsalita si Jesus, siya'y nagpatuloy sa pagtuturo at pangangaral. Hindi lang siya nagsasalita, isinasabuhay niya ito. Ganyan din ang tawag sa atin. Ang paanyaya ni Kristo ay simple pero malalim at matalim. Buong puso o wala. Buong buhay o hindi karapat-dapat. Mahirap ito sa totoo lang, pero ito rin ang nagbibigay linaw sa ating pananampalataya. Hindi ito larong ligtas, ito ay pagyakap sa kalooban ng Diyos kahit masakit, pagpili sa kabutihan kahit mag-isa ka, at pagmamahal sa Diyos higit sa lahat kahit may kapalit. May bahagi ba ng buhay ko na tinatago ko sa Diyos dahil ayaw kong masaktan o iwan ang komportabling buhay? Ano ang krus na tinatawag akong pasanin upang maging mas tapat na tagasunod ni Kristo? Samahan niyo ako sa maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, salamat sa iyong matapang na paalala na ang pagsunod sa iyo ay hindi laging madali. Turuan mo akong yakapin ang katotohanan kahit ito'y magdulot ng pag-iisa, sakit o paglayo ng ilan. Palakasin mo ang aking loob na piliin ka sa lahat ng pagkakataon. Sa gitna ng tukso, sa gitna ng kahinaan, at sa gitna ng takot, gawin mo akong alagad na buo ang loob, buo ang puso, at buo ang buhay na iniaalay sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.